Ipitin ng sinabi yan, pasalitain, sino ba talagang source? Ang nababanggit nilang depensa, Ramon, yung confidentiality ng client relationship. That Medyo would work here. nagdududa ako doon kasi Bakit? kasi hindi client yung nagbigay ng impormasyon right. Informant lang siya. Informant lang, hindi naman client at wala namang kinalaman sa kaso nila yung issue na ito. In fact, this is an external factor coming in that affects not just their case, affects not just the case of the prosecution, affects the entire process altogether. So, ang prinsipyo kasi sa batas, yung abogado is an officer of the court. Ibig sabihin, the loyalty of the lawyer should be more with the court than with his client. Yun yung tinuturo sa law school. At dapat kung merong bagay na nakaka-apekto dun sa korte o dun sa proseso, kung given a choice between favoring the court itself or the system itself or the client, sa aking pagkakaintindi, tinuro malinaw sa law school yan, na yung loyalty ng abogado being the officer of the court is towards the court. Yung lawyer-client confidentiality, unfortunately, I don't think that applies for this particular case. So sa ethics na lang yon and Mukhang malabo eh. Dahil, tapos, and besides, if you think about it, kung granting na meron talagang ginawa ang Malacanang na ganon, will they parang flex their muscle at this point when it's just an interlocutory order? Or doon na lang nila sa dulo, i-flex yung kanilang muscle just to really get the decision, di ba? So ano yung relevance nito at this point? Okay. Sa kasalukuyan, tignan natin ang press briefing na ginagawa po ng prosekusyon. Pwedeng maging epekto nito either way kung ano man maging desisyon ng impeachment court. Posible ba itong mag-result dun sa sinasabi pinangangambahang constitutional crisis and worse, people power po, another people power daw. Ano man ang magiging desisyon ng ating mga senator judges, tatanggapin po ng prosecution. The decision that the Senate will make is not an easy decision. Dahil wala ngang jurisprudence na pwedeng tignan. No, we don't have impeachment trials every 1 year, 2 years, 3 years. Matagal na. The only impeachment trial that we have was 10 years ago, 11 years ago. So wala talagang mapagbabasihan na record ang ating ginagawa po ngayon. So ang magiging desisyon nga po ng ating mga senador, mindful of its historical impact, no, for future impeachment proceedings, kailangan pinag-iisipan ng husto. Kaya nga meron tayong impeachment. Kung titrace po natin yung kasaysayan po niyan, kasi dati pinupugutan po yung mga ulo ng yung mga hindi katanggap-tanggap na opisyal eh. Kaya nga nagkaroon ng impeachment para pag may pananagutan lahat ng opisyal sa tao, pag hindi ka nais-nais o may kasalanan sa tao, may paraan para tanggalin. Let me just add, sa amin ang pananaw lang namin yung nangyari kagabi was principally designed para takutin o maimpluwensyahan ang mga senador sa kanilang desisyon sa caucus nila ngayon. Pero kung lilimiin natin yung sinabi ni Attorney Roy, because yan naman ang nag-expose ito, ay unang-una ay kinilarano niya na kaagad na wala sa mga senador ang kausap nila. So, sabi niya, it's very clear. Hindi nila kausap ang sino mang mga senador. Sinabi niya lang, meron silang kausap na hindi senador na nakabalita. So, yung palang double hearsay na yun, So, sa aking pananaw, kaya kagabi pa lang sabi ko, hindi ko akalain na nabuhay na pala si Chichay dahil ito yung mga kwentong Lola Basyang lang. Kwentong Lola Basyang, kwentong kutsero, kwentong barbero, pero designed para takutin ng mga senador. Can just imagine ano ngayon na nasa ulo ng mga senador. Na pag they will, para ang influensya sila, pag bumoto sila, na laban do sa TRO ng Supreme Court, parang, kasi nabigyan kayo ng 100,000. That is the unfairness of the statement of the defense panel yesterday, particularly yung sinabi ni Attorney Roy. Dahil siya naman ang insist dito. And then, nagsabi pa siya na 100 million, pero hindi kami sigurado dahil in the future pa yon. So, anong klaseng, press release to? But just the same, gusto ko lang maunawaan nyo na even if the Senate today decides to defy the Supreme Court do sa TRO niya, how would it affect the banking community? How would it affect the rights of
every Filipino other than the Chief Justice. Kasi yun ang pinananakot nila eh. Yung mga ordinary depositors, yung mga negosyante, maapektuhan. Excuse me, ang pinag-uusapan lang rito is an exception to the rule because only the Chief Justice is facing an impeachment case. Meron bang negosyante dyan na may bank account na dapat matakot na kung ito ay pabuksan ng Senado, yung pati yung sa kanya ay mabubuksan? Of course not. Dahil hindi naman siya katulad ni Chief Justice na humaharap ng impeachment dito sa impeachment trial. So yung mga style lang yan eh. Mga pananakot, magkakaroon ng people power, magkakaroon ng bank run, magkakaroon ng constitutional crisis. All of these are designed to be scare tactics. At katulad kagabi, dito bihasa ang defense eh. Yun na naman ang ginawa nila kagabi. Tinatakot na naman ang mga senador. Napanood po natin bahagi ng isinagawang press conference ng prosekusyon kaninang umaga at sa puntong ito kasama po natin mula pa rin sa prosekusyon, Congressman Rodolfo Fariñas. Magandang hapon po. Hi, Gabi. Magandang hapon, Gio. Magandang hapon, Mon, sir. Mr. Casible. Magandang hapon po. Kagabi po ay nagpatawag ng briefing itong depensa. Ang dami po nilang isiniwalat. Ano pong reaksyon nyo dito? Nakakagulat. Akala ko mga congressmen sila na nagtatalumpati sa floor eh. Na pwede kang i-cover ng parliamentary immunity. Yung mga sinabi po nila doon, mabibigat po yun. Kagulat-gulat po na ginagawa ng abogado yun laban sa husgado. Contemptuous po yun. Maliwanag dahil you are putting in bad light yung mga maestrado. Katulad po yung mga sinabi nila na chismis, magkakaroon daw ng bayaran ng 100 million. Hindi po nangyayari, sinasabi na po nila. Nakakagulat po yun. Ewan ko even in decisions of the Supreme Court, sabi ng Supreme Court, no well-meaning lawyer would do that. Make accusations against the court without evidence. And macho, gagawin mo in a press conference. Di sana sabihin mo sa korte para yung korte makasagot naman kagad o matanong sila, saan nyo nakuha yung informasyon na yan? Hindi yung magpapatawag ka ng press conference buong bansa at isisiwalat mo itong mga ganito, ituturo mo pati presidente ng Pilipinas through the executive secretary. Medyo mabigat po. Para sa akin, uncalled for po yun. Pero sir, may plano po bang action na gawin ang prosecution ngayon ukol dun sa nagganap po na press conference? Meron. Kung ako lang meron. Pero I think the Senate will have to do it by itself because to protect its integrity dahil yung integridad ng Senado na ang mahirap naman na parang kami pa yung manggagatong eh. Ito yung nakita naman natin yung defense, wala naman akusasyon sa prosecution eh. Hindi naman kami ang inakusahan. Ang inakusahan nila yung Pangulo ng Pilipinas gusto makipagsabwat sa mga senador at bibigyan ng tig-100 milyon na proyekto. Yun po, assault against the Senate yun, at saka the President. Tingin ko lang po yun. 39 minutes na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Lahat po tayo ay inaantabayanan itong pagsisimula na naman ng isang araw ng paglilitis. Sa ngayon ay nasa isang caucus pa rin ang mga senator judges, so antabayanan po natin yan. In the meantime, kagaya po ng nasabi ni Congressman Fariñas, Mr. Casible, nagkakaroon, the defense is casting doubts on the integrity of the senator judges. Bilang isang political analyst po, what is the best thing to do Sa kanila? sa mga senator judges po? Well, ang mga senator judges, tama yun eh. They're the ones to answer this. Kasi sa kanila yung squarely directed yung ginawang press con kagabi. I think may problema ditong malaki ang depensa. Not only defense, even Chief Justice Corona. Kasi parang ang dating sa mamamayan yan, desperasyon eh. Parang inaalis mo yung mata ng tao doon sa, ano ba talagang issue, yung dollar account. Ano? At problema, napakalaki masyado yung ginawa nila. To the point na baka mapiktuhan yung conduct itself of the whole impeachment trial. Kaya nga may mga agam-agam na lumitaw, nagtitek sa akin yung ilang baka mapunta sa parang mistrial. Parang gagawing basis